Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang maliwanag na patunay na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Sinabi po dito na lahat ng may sakit na dinala sa Kanya ay pinagaling niya. At hindi lamang po ito kaunti marami ito. Kaya nga inumaga na sila. Considering na magsimula po sila ay palubog na ang araw. Sapagkat that time, before that ay galing siya sa sinagoga. Nagturo siya and of course, marami pa siyang kinausap at ginawang iba. And so from a very busy day, mamamahinga na lang naglingkod pa. And then kinabukasan, umalis uli, lumarga uli, sapagkat ang sabi niya ay, kailangan din siya ng iba pa. Kalain mo yun. All-encompassing ang pagmamahal niya. Para sa lahat talaga. Lalo pat kung mapapansin po natin dito, sana yung detalye kung paano pinagaling ni Kristo. Yung mga may karamdamang dinala sa Kanya. Kasi ang sabi dito, pinatong niya ang Kanyang kamay sa kanila. Sa bawat isa sa kanila. Hindi general yung pagpapagaling. Hindi niya basta sinabi, okay, sige, lahat kayo magaling na. Pwede naman, di ba, sapagkat makapangyarihan ang salita niya. But still, He touched each and every one of them. Sapagkat maaaring pare-pareho nga namang may karamdaman ng mga yan, pero iba-iba pa rin yan ang sitwasyon at pinagdaraanan. At yun ang Kanyang ipinaramdam sa mga tao noon na sinasabi rin ng Panginoon, in effect sa atin ngayon, na bawat isa sa atin ay mahalaga sa Kanya. Gayunpaman, wag po sana nating mamiss ang isa pang detalyeng mahalaga. Sapagkat bago pagalingin ni Kristo ang maraming mga tao, pinagaling muna niya ang biyana ni Pedro. Na para sa akin, nagsasabi ng katotohanan, na bagamat ina-atensyon na ng Panginoon ang lahat, mas siguradong pinag-uukulan niya ng pansin ang pangangailangan, ang concern ng kanyang mga alagad. And this applies to everyone who is being used by God to advance His kingdom. Pwedeng sa mga pare, pwedeng sa mga madre, pwedeng sa mga misyonero, pwedeng sa kahit sino na naglilingkod ng totoo sa kanyang kawan. Pwedeng sa engineer, pwedeng sa doktor, pwedeng sa kahit sinong nagtatrabaho na gumagawa ng mabuti para sa ikabubuti ng iba. At syempre, applicable yan sa mga nagpapakabuting asawa. Ina, ama, anak, magulang, kapatid, kaibigan. Basta sino mang ginagamit at nagpapagamit sa Panginoon sa paggawa ng mga mabuting bagay ngayon. Hindi kailanman pababayaan yan ng Panginoon. Naalala ko po noon, nung malaman ko nga po na dito ako maasay, walang simbahan, walang kumbento, kasagsagan pa ng pandemya, syempre natakot din naman ako. Pero hindi ko makakalimutan yung sinabi ng isang may edad na pare. In His wisdom, ang sabi niya sa akin, nakatatakot talaga, Padre, pero gawin mo lang yung tungkulin mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sigurado. At napatunayan ko pong ito totoo. Kaya nga po, ngayon, di po ba kayo nagtataka na panay ang paggawa natin ng mga chapel, sunod-sunod, sabay-sabay. Nasa pang-4 na tayo. Actually, nagsisimula na sa pang-5. Meron pang pang-6, meron pang pang-7. Don't get it wrong, Sinisigurado ko po sa inyo na ang lahat ng mga komunidad na tinutulungan natin, kailangan talaga ng tulong. Na kung hindi po natin tutulungan, sigurado, tatagalan. Bibilang ng maraming taon, sigurado ko, bago makapagpagawa ng chapel o simbahan. Bukod pa dito, yung buwan-buwan na tinutulungan natin, iba't iba. Basta partikular simbahan ang tinutulungan natin. Iba't ibang mga chapels, iba't ibang mga simbahan. Meron ding mga individual. Natandaan nyo naman siguro na may tinaguyod pa tayo na batang nagpa-liver transplant sa India. Pagtulong-tulungan natin, yun lang po higit ng 1 milyon. Kung titingnan po ninyo yung collection natin, sa gastos natin mula noon hanggang ngayon buwan-buwan, kuryente po natin ay hindi bababa sa 200,000 buwan-buwan. Dahil sa mga aircon nito, na linggo-linggo lang naman binubuksan. Aside from those times na
may kasal na isa o dalawang beses lang naman sa loob ng isang linggo. Hindi mo akalaing ma-afford natin na tumulong pa. Pero ang katwiran ko kasi, kapag gusto ng Panginoon, magkakatotoo yun. Ngayon, kung wala na tumutulong, ibig sabihin siguro na ayaw na ng Panginoon. Yun naman din ang sinasabi ko sa mga tinutulungan natin. Kapag wala lang tulong, ibig sabihin hanggang dyan na lang muna, saka na po tayo magpatuloy. Pero nandun yung lakas ng loob ko, honestly, na magpatuloy. Kasi basta gusto ng Panginoon, mangyayari yun. At yun po ay napapatunayan natin na magpasa hanggang ngayon. Again, ito po ay applicable din sa kahit sino. Halimbawa, again, sa pagpapakabuti mong asawa, magulang, anak, sa pagtataguyod mo sa pangailangan, hindi actually ng sarili mo lang, sapagkat kung sarili mo lang isipin mo, okay na maayos, ayahay na ang buhay, di ba? Pero yung nagpapakapagod sa sakripisyo para sa iba, lalo na yung kinakailangan ng tulong talaga, sinisigurado ko po sa inyo. Tayo mga kawalang ng Panginoon kung ang pag-uusapan ay yung paglalarawan ng kanyang kaharian. O di tayo ang kanyang mga tauhan. Pababayaan ba ng hari ang kanyang mga tauhan na ang ginagawa lang naman ay ang kanyang kalooban? Siyempre, hindi pwedeng mangyari yan. Kaya nga, sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, o nung sabi niya sa atin, sabihin natin, mapasa amin ang kaharian mo. Mangyari dito sa lupa, para nang sa langit ang kalooban mo. Maghari ka nawa dito sa bawat yugto, sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Matupad nawa dito ang kalooban mo. Yun ang ibig sabihin nun And then, after that, anong sabi? Humiling din kayo. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yun Magkakonekta yung dalawa ngayon, hindi po magkahiwalay yun. Kasi, in advancing God's kingdom, nandoon yung pangako, bibigyan ko kayo ng inyong makakain sa araw-araw. Kaya mga kapatid, kung ang ginagawa natin ay tama, kung ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa luho natin, hindi sa sariling kapritsyo natin, hindi sa sariling kalooban natin para sumikat lang tayo, para pag-usapan lang tayo, para maisip lang na mabuting tao tayo. Hindi. Kung ang ginagawa natin ay yung kalooban lang ng Panginoon at ang tumitingkad talaga ay siya, hindi tayo. Sinisigurado ko po sa inyo na tayo'y hindi pababayaan ng Diyos. Ngayon, kung medyo nagtatagal, basta magtiwala. Pwede nating tanungin, yung ginagawa ko ba ay kalooban pa ng Panginoon? Bakit wala akong nararamdamang suporta? Bakit parang wala yatang nababago? Baka pwede nating tingnan na may iba siyang kalooban para sa atin. Pero kung sigurado tayo, ito'y kanyang kalooban, tayo lang tayo. Pasasaan ba't darating din ang kanyang tulong? Siya naman din ang nakakaalam kung tayo'y tauhan yan talaga at kung tayo alipin niyang sumusunod sa kanya, dapat naniniwala tayo, siya naman din at hindi tayo nakakaalam ng best way at best timing ng kanyang pagtulong sa atin. Huwag po sana natin ma-miss din yung detalye na palubog na yung araw ng pagalingin niya yung mga may sakit na dinala sa kanya. Kasi nga po, galing pa siya sa sinagoga. Isipin po ninyo kung nairita, nabuwisit, mga may sakit ito sa paghihintay ang mga taong ito. Uwi na tayo. Tagal-tagal naman. Hindi sila napagaling. Naghintay sila. Sapagkat alam nilang ang Panginoon ay darating at kapag ang Panginoon ay dumating, imposibleng walang tulong na dumating. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at laging meron siyang mabuting dahilan. Amen.